Happy New Year mga ka-awkward. So, this year, after 2 years, almost 2 years na hindi nakapag-banding at nakagala dahil mga busy sa buhay, of course, may mga sariling buhay naman tayo. This time pupunta tayo sa SMP MPA sa Batangas. So, ayun. Para ba? Ito yata. So, ayun. Punta kaming SMP MPA campsite dito sa, nasugbo to, no? Kalatagan. Basta somewhere in Kalatagan. So, andito na kami ngayon. So, mamalingkit tayo. May gala. Ay! Eggs! Pre, malapit na kami. Asan na kayo banda? Dito yan? Andito kami sa... Malapit na kami pre, 300 meters na lang? Oo. Okay. Sige. Akala ko dito kayo sa palengke. Ay, labas na kami. Sige. Dahil namin yan, malapit na kayo. Sige. Diretso na kami doon ni Edward. Bye-bye! Katabi lang po ito ng Stilts, kaya madali po siyang hanapin. Kung gusto nyo, iwan ko na rin yung Google Maps link sa video description. Again, yung Google Maps link nasa video description. Click nyo lang yan para makita nyo kung paano makarating dito. Yes. Don't worry about sa daan. Nakapunta na rin naman kami. So, I can say na safe po ang daan. Actually, walang masyadong rough road. At least 95% ng daan sementado naman at madadaanan talaga ng mga sakyan, even kahit mga lower na mga sakyan nyo. Mga sakyan namin mga maliliit lang, mga hatchback. So yes, nakarating naman kami na maayos doon. Ito lang aberyang nangyari. Now, diretso na tayo doon. Fast forward na. So sa mismong campsite, as you can see, malaki po ang parking area. Meron din pong hiwalay na parking para sa mga motor. Actually, mas maganda yung sa motor kasi may bubong yung kanila, dalawang abandonadong bahay. Pero kung concern nyo ay parking, malaki po yung parking lot. And katabi lang din po siya ng mismong entrance. And ang kinaganda, merong naka-destino na security guard doon lagi, 24 hours. Alright, so safe po ang mga sasakyan natin doon. Now, kung interesado naman kayo sa rate, ito po ang rate. Pause nyo na lang po ang video para mabasa nyo ng maayos. Also, bago tayo pumasok, note ko lang na dito rin sa entrance ang mga banyo at ang paliguan. Yes, nilayo nila sa mismong beachfront kasi nga naman for sanitary reason. Although, hassle lang kapag, alam mo na, nadudumi ka na emergency, medyo malayo-layo ang lalakarin mo. Still, okay na to kaysa wala. And kung in terms naman ng linis, actually pasok na to 1 to 10, siguro bibigyan ko ng rating na 7. Pasok na tayo sa loob, medyo may konting lakarin kasi rito. Again, like I mentioned, malayo po ang mismong entrance sa mismong campsite. Tatawid pa ng ilog. Don't worry, may tulay naman sa ilog. Okay, note ko lang na ang napili namin ay tent pitching. Yes, halos lahat kami may dala ng mga tent and babayaran lang doon is 100 pesos. Pero available din naman po ang doon na mag-a-argue lang ng tent, which medyo mahal. Parang bumili ka na rin ng bagong tent. So, I would recommend magdala ka na lang ng tent and bayaran mo na lang yung 100. Ganon din naman ang presyo. Parang bumili ka rin ng bagong tent. But anyway, that's an option. Available po yan. Of course, meron mga cottage and other mga rooms na mga aircon kung gusto nyo din. Okay? Also, since nabanggit ito ng aking agent na kausap ko bago pumunta rito, shoutout nga para sa kanya, ito yung number niya at pangalan, yan. Magdala po kayo ng extension cord, mahaba in case na gusto nyo mag-tent kasi limited lang po yung slots ng mga saksakan. So, it would be best na meron kayong extension cord. Libre naman po ang kuryente, wala pong extra charge as long as meron lang kayong dalang mga extension cord para in case na gusto nyo mag-charge or gamitin yung kuryente. Again, libre po yung kuryente doon. Also, house rules, pwede pong mag-ingay, pwede namang mag-music. Yes, again, tinanong ko rin nito sa agent ko kung allowed kami 1 week before magdala ng mga speakers. Allowed naman, pero meron po silang house rules na quiet time na pagpatak ng 10 PM. Yes, wala na pong magpapatugtog na malakas. Pwede pa rin naman kayo magkwentuhan. Paputang na. Oh shit. Oh, all right. Oh no. Oh, fuck. Ibaba mo pa. Aray. Pero hanggat maaari, hindi na kayo makakabulahaw sa mga katabing mga campers. All right? 10 PM, quiet time. Understood? All right. Ooh. Fairy lights. Nice. Makalipas ang 5 minuto. Tent ni Michael, nagliliyab. Substandard pala na. So, konting impression nun sa lugar. Actually, maganda siya. Instagrammable na rin in a way. Not many na mga lugar na pwede mag-picture pero okay naman. And since katabi siya ng Stilts, merong
area sa dulo, literal po katabi po ito ng Stilts na beach resort. Sa dulo po meron po itong mga rock formations na kung saan pwede kayong magpwesto, magpa-picture taking, so on and so forth. Yes! And ito pa, mas maganda kung pupunta kayo rito, high tide yung araw. Nung pumunta kasi kami doon, low tide sa umaga hanggang at least 2 p.m. Hindi kami makapaglangoy at that time. Medyo tumaas na yung tubig bandang 3 p.m. na onwards, which means paggabi na. Although hindi ako nakapag-enjoy doon kasi since pagod na pagod and kulang sa tulog, inidlip ko. Pero nakapag-enjoy naman ng tropa and nakapagligo-ligo sila. Iinom ng tubig, oh. No, linaw na. Kung malagyan ng ano? Ha? Hindi na Crystal water, no? Ito yung mga spot na magandang mag-picture. Instagrammable. Oh, Shokoy! Tata boy! Ano, stop niya ako. Basic. Shokoy, ah. Mga Shokoy. Ako naman, thinking na pwedeng makapagligo na lang the next day sa umaga. Ayun, low tide din pala the next day sa umaga. Pero aside from that, hindi man ako nakapagligo or nakapaglangoy-langoy sa dagat. Yung bonding naman is masaya pa rin and I'd say worth it pa rin. Yes, yung konting catching up, konting makikibalita sa buhay ng isa't isa, yung tawanan, kulitan na parang isip bata ulit. Alam din ni Kaluya, lagi din nila nila. Hindi ko alam yan. Ano ba ulam natin? Giniling? Oh, sarap. Gulay. Kumakain na sana ako ng gulay. Ito ng gulay. Sama na sama. Hindi ko naman gusto. May dilis. Ang sarap. Dapat pala magkanin din ako. Kain. Kain na. Sumubo ka. Sumubo ka. Parang hindi kami naghiwa-hiwalay ng matagal na panahon. So I hope makakita rin kayo ng ganitong circle of friends kung saan pwede nyong kahit paano pansamantala ilang oras or kahit isang buong araw nyong makalimutan man lang problema nyo, yung magulong isip nyo na tinatry nyo makasurvive araw-araw. Makahanap sana kayo ng circle of friends na kagaya ng ganito na kung saan pwede nyong i-reset ang utak nyo from all the problems, stress, and depressions kung meron man. And the next day, pagkatapos ng banding, ready na ulit kayo na harapin ang mga challenges ng buhay. Yes. So, yun lang naman. Sa SMP-MPA naman, in terms of SMP-MPA, bibigyan ko to ng rating na 7 out of 10 din. Overall na po ito. May kalinisan, okay din naman. And although may mga panakanakang mga negatives. Also, nga pala, remind ko lang yung mga magdadala ng mga bata, mga anak nyo. Meron po mga ligaw-ligaw na mga sea urchins. Hindi naman sobrang dami, pero kung in case na magdadala kayo ng mga kids, make sure na meron silang suot na mga makakapal na mga swelas na mga aqua shoes or anything na pwede nilang suotin sa paa nila. Medyo, syempre, masakit yung mga nakakatusok na yun. And of course, meron mga ligaw na mga mangroves, mga putol na mangroves, nakakasugat din yun. So, yes, I wouldn't recommend na dalhin nyo yung mga kids dito, pero okay lang din naman kung gusto nyo talaga. Yun nga lang, magdala na lang kayo ng mga preventive measures para hindi lang magkaroon ng injury ang mga anak nyo. O yun lang, I hope na kahit paano naging enjoyable itong vlog na to. Yes, mabilis lang naman and hindi na ako masyadong nag-vlog dito kasi gusto ko talagang i-enjoy lang yung araw. So,
konti lang yung mga footage na kuha. But anyway, salamat pa rin sa pagsama sa video na to kahit na hindi nyo naman gusto sumama pero kinakaladkad ko kayo rito. And sa mga tropa ko na hindi nakatulog ng gabi dahil sa lakas ng hilik ko. Para bang may barkong dumaan. Yan, sana maulit at hindi kayo madala sa pakikinig ng hilik namin ni Edward. Yun lang, this is Awkward Pinoy. Kung na-enjoy mo ang video na to, baka awkward ka rin, boss. Anyway, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.